kung saan kung saan talagang galit na si Ombudsman Remulla dito po kay Lepeste de Leche de Inutil de Taksil. Aray ko. Pakinggan po natin. Merong independent evidence yan. May iba pang evidence na tumatayo dyan. So we're not worried about that. But I probably, pag nagkaroon ng pagkakataon, baka kausapin ko itong mga accused na to para ipaliwanag sa kanila na playing hardball here will not be favorable for them. Oh, Kasi, ando na, nakalabas na lahat yan. Meron na silang testimony sa Senate. Diba, nag-testify na sila under oath. Babawiin mo ngayon yan. Magdadagdag ka pa ng problema. Kaya may problema ka na. Diba? Baka naman they're not well advised. And the guy spinning it is a lawyer of Joel Villanueva. Oy! Diba? Ikaw, eto nga po sabi ko sa inyo. Eto pong abogado ni Joel Villanueva, bigla-bigla po nagpapa-interview para i-mind condition po ang ating mga kababayan. Ano sabi niya? Babaligtad na si Henry Alcantara. Babaligtad na si Brix Hernandez. Babaligtad! Sapul ka ngayon kay Ombudsman. Anong babaligtad? Mukha mo, baligtad. Aray ko. Sapul! Diretso mo, Ombudsman. Kaya nag-spin noon sa Monesplera. Ombudsman and JP Soriano from GMA News. Okay. Naka-birthday din si Salima. Sir, bring me the further question. Are there any indications now that Mr. Hernandez, Alcantara, or Mendoza gusto ng ayaw na magpagpulungan? Meron na bang ganun? Then, walang ganoon. Ano lang yan? Ini-spin nga yan ni Monesplera, lawyer ni Joel Villanueva. Siyempre, trying to get a good deal for Joel siguro. Ito, si Senator Joel Villanueva. Ito si Monesplera. Pero, sabi ko nga, lahat fake witness? Ano yun? Di wala na tayo kukulong, wala na tayong pananagutin. Hindi ganun ng batas. Ang batas, hanapin mo talaga yung pwede mo talaga panagutin, di ba? Sec, Glenn Wego is double T. Sec, sa sinabi ni brother ninyo, sa Secretary John Vic, yung 1 billion pride daw para tumagimik dito sa flood control. Tinanong ko siya tungkol dyan, no? Ayun nga, ang problema kasi ang lipunan natin, napakarami natin interconnection sa bawat isa, na minsan, flimsy na, wala na talagang basis ang magiging usapan. A friend of a friend of a friend. Sa atin, ma-identify mo pa, pero yung connection na yon very flimsy. Kasi kung yan ay binigay na, yung pinag-usapan namin niya, kung yan ay diretso niyang inalok sa kanya, nang talaga nag-aalok, arestado niya kagad. Wala a friend of a friend na hindi matibay ang basihan. Pero alam mo, may pinanggagalingan, pero hindi matibay, hindi tatayo Hindi titindig sa kaso. Kaya hindi hinulihan. Pero we hear this lesson there, na marami talagang gusto makipag-usap, maraming gusto mag-go between sa society natin. That's how Sabi, 1 billion, no? 1 billion ang offer po. Sino ba yung nag-offer? Aray ko. Gusto nyo malaman kung sino nag-offer. Dalawa daw po magkapatid. Ito bibigyan ko kayo ng clue. Do you finish your homework? Yap, mommy. Do you eat na ba? Yap, mommy. Aray ko. Are you going to study? Yap, mommy. Aray ko. Di ba? Yan po ang clue. Yan ang nag-o-offer sa magkapatid, laban sa magkapatid. Nag-o-offer yung magkapatid dito sa magkapatid na Remulla. Di ba? Ano sabi? Do you finish your school? Yap, mommy. Hi, Mami! Cheche Bureche, thank you! Happy New Year! Ino-operan po ang magkapatid. Akala naman nila, tatanggapin. Kasi po ba't 1 billion? Sa mga ganyan pong pagnanakaw, yung 1 billion ay barya. Ang dami pong nanakaw niyan, rocknetting pa lang. Yap, Mami! Diba? Yung best friend nga 51 billion. Yap, mami. Aray ko. Kaya baryang-barya. Baka nga magtampo pa yung Remulla Ba't 1 billion lang? Dapat 51 billion minus divided by 2, 25 billion. Yap, mami. Aray ko. Tanga-tanga.
Di ba? Putek, yung isa nga 51 billion yun. Nasa offer mo lang 1 billion. Yap, mami. Anak ka ng po. Diba? That offer mo, medyo mataas-taas. 10 billion, 25 billion. Abay, ganon. Yung offer mo, ganon ang nakubra nyo. Diba? Ang nakubra nyo, aabot ng 80 billion. Oh, sa rock netting pa lang. Yap, mami. Aray ko. Society functions. Yung lipunan natin, ganun talaga, di ba? Yung kaibigan na kaibigan mo, ang sabi, maganda na bubili doon sa lugar na yun. Di lahat kayo bibili doon, di ba? Kasi, yun talaga networking natin dito sa bansa. Sir, can you confirm isang kontrata doon? May congressman na. Hindi ko pwedeng anahin yan. Kasi, hindi akong kausap. Sa pinag-usapan, Okay, alam na lang namin yon. Yap, mami. Alam na namin yon, congressman, ombudsman. Alam na namin kung sino yon. Tahimik niya ngayon eh. Hindi nagsasalita. Kasi nga, kinakabahan na yan. Di ba, mami? Yap, mami. Aray ko. Magandang umaga po. Happy New Year, guys. Shushen Chen. Aray ko. Shushen Chen. lang namin, sabi ko nga sa kanya, basta't ganyan, tingnan mo kung may opportunity, arrestuhin mo na. Kasi dapat dyan, kung talagang mayroong direct connection, arrestuhin mo na. Kasi ano na yan, bribery na yan eh. Corruption of public officers yan. Yes. Sir, JC possibility tayo. Sir naman yung no direct offer. Walang direct offer eh. Walang direct offer talaga. Pero yung hint na yon, matibay ng hint sana. Kaya lang, wala talagang connection na pwede itahi. Eh parang nahihirapan din tayo prove ang kaso. Sir, yung sa whereabouts na 44 where DPWH Chief Manny Bonoan. Oo. Meron ba tayong info? Because he was supposed Sa Amerika yan, ngayon, ito yan ano, he's overstaying already. So kung na-monitor tayo ng US Embassy o ng American State Department, overstaying na si Manny Bonoan. They can actually send him home already. They can Nako, actually deport him already. nako, i-deport na si Bunungan. Siguro si Bunungan ngayon namumuti. Yari ako kay Remulla. Diba, nakita mo yung itsura ni Bunungan, parang uling. Ngayon namumuti niya. Yari. Aray ko. No? Mumuti na yan sa takot. Uy, ayop ka, ombudsman. Ako na naman nakita mo. Anak ka ng po. Kahit nag-apply siya ng extension of stay, pag hindi ginagrant yan, technically pwede siyang sipain pa uwi dito. ang US State Department. ICE. Sorry, ICE. ano bang mas mainam, sir? Umuwi na lang siya sa Pilipinas. Umuwi na lang siya. Oh, di ba? Pero marami pa mangyayari. This week is very, very important. Kasi, actually, sa Sabado, 100 days na. Totoo yan, Sarah Mau. Si Joel is Lord. Blue na yung itlog nun. Kailangan ba? Kailangan ba? Kausapin mo ako, ombudsman! Aray ko. Yari ka, Joel is Lord. Tignan mo ha. Ganun katapang si Remulla. Kakausapin kayong mag-abogado. Ano sasabihin ni Remulla? Anong pinagkakalat mo na ano? Nag-recant sila Henry Alcantara. Oh. Ngayon, tignan natin tikas ng abogado mo. Oh. Pinagkakalat ng abogado kasi ni Joel is Lord. Nag-recant daw. Oh. Ngayon, tignan natin ang angas ng abogado mo. Kakausapin kayo. Ha? Harap-harapan. Ha? Tatanungin ka. Ikaw ba, pastor sa umaga? Kanor sa gabi? From the time that I was appointed here Sabado. No? So, many things are happening now. Sabay-sabay nga, this week eh. Yung sa Bungero case, di ba? Na-file na. Oy, sa May Bungero warrant of arrest na. Oy, sa Bungero guys, napaka... Oy, bigyan naman natin ng palakpak si ombudsman. Tandaan po natin, wala po nagtiyaga. Oh, wala po nagtiyaga. Wala po nagtiyaga sa Bungero case kundi si ombudsman. Sa kanya po, pinursigi niya yan. Nung siya ay DOJ. Okay, when he is the DOJ secretary, Mr. Remulla really insists to have a solution to this problem of sa Bungero case. And as you can see this week, have Atong Ang is the most wanted
and have a 10 million bounty on his head. Yan po ang ginawa ni Ombudsman. Kaya saludo kami sa iyo, Ombudsman Remulla. Kahit papano, napakagaling mo talaga. Susunod po kasi, wag na tayo magsasabi ng bago magpasko. Ha? Para solid na solid. Okay? Wag na tayo mag-overpromise. Wag na po tayo mag-overpromise. Hindi ko po kayo sinisisi. Pero alam ko po yon. Alam nyo na gusto nyong agad-agad magkaroon ng makukulong. Kasi alam ko yung gigil ni Ombudsman eh. Para sa taong bayan eh. Alam ko yung gigil niya. Pero susunod, biglain nyo na lang parang BBM na galawan. Binibigla katulad ni Digong. Nabigla siya, yung betlog niya nasa ICC. Anak ka ng po. Remulla lang, ha? Ombudsman Remulla at Chupaeng ang nagtyaga dyan. Kaya, give credit when the home credit is due. Diba? Yan po ang kasabihan natin. Give credit when the home credit is due. Because the home credit is due date. Aray ko. Kaya ayan, 43 months in the making yan. Tandaan nyo, ang proseso ng 43 batas, months? hindi overnight yan. Talagang tinatsaga yan araw-araw. Oh. Talagang, bakit wala ka ng panghawakan, basta't yung will mo nandyan, dapat ituloy mo na ituloy yung investigasyon at pagpupursige ng kaso. Nung dumating kami, nung June 30, pagdating ng July 1, pumasok na ako sa opisina, yan ang unang gumulat sa akin ng kaso, sumambulat kagad yan. Anong gagawin sa missing sa Bungero case? So nangangapa kami dyan. Napakahirap yan, simula namin dyan. So, sinaga namin yan. Imagine, at that time, wala ka makuha sa pulis na kahit anong bagay na tulong. Kasi may transition pa di ba? Wala ka makuha ng tulong. Bakit? Nakita nyo ngayon, yung warrant of arrest. Sino ngayon ang nakakulong? Anong mga trabaho niyan? Puro pulis yan, di ba? Talaga mahirap pa pinagdaanan namin dyan. So, ang lesson natin dito, Comment dito. Nyolo, ano yung nire-reactionan mo? Uling na gumagalaw. Hoy! Patayin mo si BBM. No joke. Uy, bastos to ah. Si Ombudsman yan. Ano to? Bastos? Nyolo, nire-reactionan mo, uling na gumagalaw. Grabe, discrimination yan. Uy, huwag kang ganun. Si Ombudsman yan. Aray ko. Bastos kayo, Ombudsman, oh. Uling na gumagalaw daw, oh. Aray ko. Grabe. Si Ombudsman yan. Tinatago ko lang. Kaya makaka-copyright tayo. Hindi yan uling na gumagalaw. Loko-loko. Anak ka ng po. Uling na gumagalaw. para itong flood control, para itong mga corruption dito cases, dapat araw-araw lang trabahuin mo. Don't Oo nga, no. Anak ka ng po. Joke lang, boss mo na. Joke lang. Diretso natin. give up on anything. That's a lesson that we learned here. Magkakabunga yan pagka tsinaga mo talaga. So, 43 months in the making, finally, may warrant of arrest na sila. Diba? Pero yun ang sinasabi natin, proseso ng batas. Minsan mabagal yan, pero pag talagang prosecuto ka, at talagang araw-arawin mo, makukuha mo rin yan. So that's what we're talking about when it comes to due process. Due process is important because you have to protect the rights of people. Constitutional rights yan, diba? Sir, Agatha Gregorio po from ABS-CBN News. Kakapasok lang po kasi ng update, sina Roberto Bernardo, Olivia Alcantara, Gerard Pulensya, and Sandy Santos are now considered state witnesses Yes. for control projects scam cases. According to the DOJ, ano na po yung reaction? Yeah, tama yan. Inabot ko pa yan eh. I was there. Except for Opulensya that I didn't have anything, hindi ako nakapag-interfere. Yung kay Sally Santos, tsaka yung kay Henry Alcantara, kasama ko sa gumawa ng decision yan. Oh. So, Ombudsman, maybe just I don't know if you've heard of about yung mga pagiging Senator Ping Lacson, going back to former Secretary Botocan. May sinasabi si Ping na allegedly deliberately na binami niya yung grid coordinates ng mga blood control projects na nakalagay dun sa sumbong sa Pangulo. Yes. Do you have any additional information? Ano yan eh, marami kasi version yan. Yung isang version kasi yan, ang may nagsabi din sa amin, that some of the people, some of the suspects, actually deliberately did that. Na winali na rin yung coordinates. Kaya nagkagulo yan eh. Pero yung 421 ghost projects is much less. Hindi siya 421. Maybe 30% lang. No, 30%, no? Ang ghost baka less pa, no? Bine-verify pa. Pero nung tinitingnan namin yung 421 ghost, marami talaga improbable. Kaya alam namin, nanggaling din sa First District Bulacan yung coordinates na binago para yan ang mangyari. So, is Secretary Bonoan or
or the people within the first engineering district of Bulacan who did it. Kasi may nagmali talaga ng rig coordinates para hindi siya ma-geotag ng tama. Sir, Vanessa pa rin po, Jenny News Online. Sir, may sinasabi si Senator Lacson na merong contempt from former PNP Chief Torre po to take former WHO Sec Bernardo under... We will validate that. No? We will validate that. But I heard about that also. Nabalitaan ko rin yan. And hindi naman mahirap i-validate yan. We will validate. Sir, hindi ba yun? Pero sa Monday yata, may hearing na siya, di ba? Suspicious ba yun? Will you find it? Siyempre, suspicious yun. Oo. Suspicious yun. It ties up many things. Eh. May mga, hindi nyo pa nakikita yung angulo, pero ako yung angulo na may nakikita ko angulo dyan na pwede ko sabihin sa inyo later on. Pero tingnan muna natin yung mangyayari sa Senate hearing kung tama yung angulo ko sa isip ko. General Torre daw nakita. Tingnan natin pero ako bilang supporter ko si General Torre, pinaniniwalaan ko. Kung siya man yon o hindi siya man yon, basta General Torre, tiwala kasi ako eh. Tiwala ako. Siguro yung ginawa niyang yon ni General Torre ay para lang talagang tumulong. Para sa akin yun Meron naman yung gusto sabihin. Ha? Kaya nga, pinag-iwanan ko na, no? Ito ba ang mahalaga dyan? This is the first time in the country's history that the government is going face-to-face all out against organized crime. Walang matibay-tibay na gumawa nito sa kasaysayan natin na talagang hinarap ang organized crime na ganito. You're talking about a few gambling lords in this country, and the biggest one is here. Kinasuhan namin dito, no? It just tells you of the political will that we have, that we've had since the inception. Siyempre, wala na ako ngayon sa executive department. But I'm telling you, when we decided to pursue these cases, alam namin talaga there's no turning back. And it's going to be difficult. Kagaya ngayon. Inabot ng 43 months from the inception. Ang lesson dyan, sinasabi ko na sa inyo dati pa, just go to work every day, win every day, and you will get what you want. And you will get what you deserve. Yun lang yan, tsaka talaga yan. Maraming propagandist, sisiraan kami, gagawa ng vlog, ang daming fake news, nakita nyo naman di ba? Pero kami, we just go on. Hindi kami ganun, Ombudsman Ako, suportado ko po kayo. Diba? Suportado natin si Ombudsman dito. Since day one yan. Since day one, Ombudsman, we are really supporting you in behalf of the corduroy face of Mike Carauma here. In behalf of the corduroy face, which in the Senior Citizens Club of the Philippines, we are supporting you. Aray ko. And soldier on. And sooner or later, it pays naman. Kasi kailangan ng bayan yan. Dapat meron talaga nagtatrabaho araw-araw. Who's Ernest from One News? Magtanong po sana about sa status or latest from Cabral Files. Nasilip na po ba? Alam mo, ang Cabral Files kasi, she was the Undersecretary for Planning of DPWH. As far as we're concerned, what we have are the computers that she used. But we don't know if it contained everything. So Yeah. we're studying that now. Pinag-aaralan namin. Then, Secretary Stephen po said that nag-send po sila ng batch by batch na mga documents. Yes, they're under study by my staff. Hindi ko naman kaya i-micromanage lahat yan. And ang mahalaga kasi dito, yung sinasabi na information can be validated, tsaka they're relevant to the discussion. Yun lang naman yun eh. We're talking about corruption, then ituon natin kung saan talaga ito related. And you're talking about the whole country. Sir, when you said na you were studying it, does that mean the OpenAI files? Hindi. We're studying the universe of the files. Kasi nga planning office yan eh. We have to look at the dynamics of the DPWH. Hindi pa kompleto, hindi pa kami nag-first conference with them because we were so busy for the past few weeks putting together everything. Kasi nga, tuloy-tuloy ito. Tomorrow we're filing a case sa Digan Bayan. Tomorrow or Monday, we're filing a case sa Digan Bayan. Ano na to? Dire-diretso na to. We just have to, sabi ko nga sa inyo, we just have to go to work every day, we have to win every day, and we have to just plot on. Kasi nga, this is not really a glamorous job. It sounds exciting, but until you get to where we are, that everything is a grind. We have to grind it out all the time. Yes, tama. You said Tama, no? Pag nag-work ka every day, you are winning every day, di ba? Tama yun, di ba? Di ba? Tama naman, di ba? Pag nagtatrabaho ka talaga araw-araw, na-fulfill mo yung dream mo eh. And yung dream po ni Ombudsman is mabigyan ng hustisya tayong taong bayan. So, work every day to win every day. Natuto na naman tayo doon, ha? Aray ko. Work every day. Win every day. Oh, yes, pwede yun, ha? You must work every day to win every day. Magaling, ha? Hindi uling yan, ha? Aray ko. Daddy Armin, Mami Irene, hello! yung pinag-aaralan po yung mga files. But, We're studying the universe. Kasi yung the way, kasi ano yan eh, pag planning kasi ng DPWH, doon mo makikita yung dynamics. Kaya parehas tayo.
Ako si Joel Islord talaga gusto kong makulong din eh. Gusto kong makulong yan. Alam niyo gusto kong makulong si Joel Islord. Alam mo kung bakit? Kasi po, yung gumagamit po ng mga simbahan nila na pinananakip butas yung simbahan para masabing siya'y matino. Unang-una, dapat hindi ka pupunta sa politika. Alam mo marami yung politika. Ano ka? Ano ka, Clorox? Na kapag pumunta ka sa politika, lilinis ang politika? Di ba? Dapat alam mo yung boundaries mo. Na kapag ikaw ay sinasabi mong pastor ka, halo ka pa sa gulo. Hindi ganon. O ngayon, nakaligtas ka kay Conchita Carpio Morales sa pagnanakaw mo. O ngayon, dito hindi ka paliligtasin. Kaya gusto ko makulong niya, mayabang eh. Siya ba? Kailangan ba? Nagpalit ng ano? Hindi ganon. Ayop ka. Tapos, may asawa ka, may karoon ka pang kabit, manyak! Kung paano magtrabaho lahat. So, we're trying to get the views of people we know. Isa pa yan, Mami Chris Rose, yan, isa pa si Chis Escudero. Pinakamahirap, yung pala pinakakurap. Chis, magigay ka ngayon! Madaldal ka, di ba? Noong nakaraan, sige, ang press conference mo. Ngayon, ba't di ka mag-press conference? Ang ginagawa mo, nagtatago ka sa butas ng mukha mo. Aray ko. Oh. Ngayon, di ka makapag-press conference. Huwag ka magtago sa butas ng mukha mo. Anak ka ng po. About how that office functioned. Kasi nga, ano yan we have to get the COA, the DPWH, our office, and the PNP, cybercrime group, and the NBI together para maging transparent ang proseso. Para wala tayong tatago dito. Ombudsman, what are you filing tomorrow? Sorry, what are you filing? Basta we're filing tomorrow. Abangan nyo na lang. Abangan nyo, Yun lang, basta meron na bukas. Last question na lang tayo. Yung sa is there a chance Kaya po, si Revilla po, si Revilla po, ayan na. Revilla, nauna na si Revilla. Susunod na ang maldita. Siyempre, si Jinggoy. Aray ko. Yeah? Sino best friend mo doon? Siyempre, ikaw lang. Anak ka ng po. Magkaibigan. Yun ang tinatawag na pelikula. Pre, hanggang sa huli. Diba? Pre, hanggang sa huli. Ayan na. Eto na ang huli nyo. Eto na ang huli nyo. Hindi na kayo makakaulit. that we will probably prioritize yung pagsilip po dun sa list ng mga proponents na paulit-ulit kong nababanggit and yung list din na nila. Ang priority namin na evidence. Basta may ebidensya, pahihilugin namin yan para pwede namin i-file. Ebidensya ang ating priority dito. Wala kang ibang priority dito kundi a solidly built case. So it will depend anong unang kaso magkakaroon ng prima facie evidence. Tinataas natin ang standard eh. Hindi lang probable cause. Gusto natin may reasonable certainty of conviction pag nag-file tayo. May next expedition from ICI this month kahit po. I think they will be giving us, turning over to us more documents that came into their possession. I was told by Secretary Vince Dizon during his last visit to the ICI, meron sabi natin sa akin on Monday, na meron na ito-turn over sa mga documents. May timeline for this month ba? Hindi, tuloy-tuloy yan. Until mag-wrap up na yung ICI. Kasi nga, I think that we have started organizing our office very well. We're running well already. We've had 100 days here by Saturday. And we can go full speed already. And yeah, we've hired some lawyers and we're hiring more. We're evaluating and interviewing more of them. Kasi distribute namin yung workload, yung investigations na ginagawa. Sir, nag-usap from update lang sir, last time kasi you mentioned yung possible na din na makasama sa TI na 4 or 5 people. Santos. Anong kaso? Ha? Senator? Oo, sabi sir na parang former senator and senator. Well, dyan lahat yan. Everything's ongoing. Everything's ongoing. Ombudsman yung possibility na kasi nabanggit ni Senator Ping Lacson yung kay Romualdez dating speaker of Yes. yung link nila with Diskaya. Oh. Oo, Ramjay, pabor kay Jinggoy yan, syempre. Napasubo, pagdating sa kulungan, mapapasubo! Aray ko! Diba? Diba?
napasubo sa flood control, pagdating sa selda, mapapasubo. Anak ka ng po. Ako pa rin ang investigation natin na Congressman. Now, we're deeply into the investigation of former Speaker Martin Romualdez. And he will get more news next week about it. We will ano. O, yan po. Kung mapapatunayan po si Speaker, alam na natin ang sagot dyan. Ha? Okay? Kapag mapatunayan po si Speaker ay nagkasala, wala tayong sisintuin dyan. Ha? Wala po tayo. Kapag napatunayan po. Kasi po, biro mo, binabalik na naman po kay Romualdez ngayon ng iba. Binabalik na naman. Tignan nyo binabalik na naman kay Romualdez. Pero si Cheese, wala po kayo naririnig. Si Cheese po ang nag-insert ng 142 billion. Wala po tayo naririnig. Sus mio. Romualdez na naman binabalik. Pero yung kay Cheese, hindi binabalik. Aray ko. Oh. Nakaupo ako, lumalamon sila. Masasaya itong aking mga kaibigan. Abot kamay nila ang bunga ng puno. Dahil balikat ko ang ginawang tuntungan. Habang namimitas lalong natatakam, sila ay para bang wala ng kabusugan. Kahit alam nilang mayroong mga langgan, at ang aking paa ang siyang inuupakan. Nais ko nang magpahinga, marami na akong nagawa at natulungan. Ako'y labis na nag-aalala, baka ang puno ay tuluyan nang maubusan ng bunga. Nakaupo ako, nagbabantay sila. Ang mga aso ko'y laging maaasahan. Hindi ko lang alam ang binabantayan. Ito bang puno o itong aking upuan? Itali ko kaya sa bahay ng langgam? Maglilingkod ba o maghahari-harian? Masasagot lamang ang malaking tanong kapag ako ay nawala na ng tuluyan. Nais ko nang magpahinga, marami na akong nagawa at natulungan. Ako'y labis na nag-aalala, baka itong mga aso ay maulol at magwala. Daming naupo, walang solusyon. Daming nangako, naging ilusyon. Ikaw ang sagot-sagot sa aming tamong-tamong. Ikaw ang boses sa aming bulong. Nilalait ka at sinisira ng kinakaya mo para sa bayan. Ikaw ang aming tagumpay, bonbon, walang kapantay. Nilalait ka at sinisira ng kinakaya mo para sa bayan. Ikaw ang aming tagumpay, bonbon, walang kapantay.
ang mga sugat. Ikaw ang lumunas, saradong isipan. Ikaw ang nagbukas. Bayan, inuna mo, hindi banyaga. Gintong puso ay kahanga-hanga. Nilalait ka at sinisira ng kinakaya mo para sa bayan. Ikaw ang aming tagumpay, bongbong walang kapantay. Nilalait ka at sinisira ang kinakaya mo para sa bayan. Ikaw ang aming tagumpay, bongbong walang kapantay. Nais ko nang magpahinga. Marami na kong nagawa at natulungan. Ako'y labis na nag-aalala. Baka itong mga aso ay maulol at magwala. Nakaupo ako, naiinggit sila. Silang nais na pumalit sa aking upuan. Ayokong tumayo sa upuang ito. Kahit ito'y sinusurot at inaanay. Ang upuang ito ay para sa bantay ng punong ang ibinubungay kayamanan. Nangangamba ako kung upo sila. Baka ang puno ay lalong mapabayaan. Nais ko nang magpahinga.